Ang nakaraan, nagsimula ng kumilos si Hearthcrea, inutusan nito si Violet na magpadala ng hukbo ng mga Knight of Light na tutugis sa ating bida. Hindi lamang iyon, dahil pupunta rin ito sa isang ruin, na nalaman rin niya na si Princess Arin ay magtatanggo rin sa parehas na ruins. Pagpapatuloy, sasama rin si Lex Imos. Mukhang hindi nakakaboring ang paglalakbay na ito, sabi ni Sir Ika, na nagulat naman ang isang ito sa kanyang nakita, dahil ang kanilang guro ay nasa alog ngayon ng silid ng prinsesa. Sabi ni Sir Ika, sino magsasabing maglalakbay ako kasama ang aking mga nakapagtapos ng mga mag-aaral, nakakasabik naman ito, masayang sabi nito na si Arin naman ay hindi natutuwa. Sabi ng isang ito, ngayong kompleto na tayo, pwede na siguro nating pag-usapan ang ating paglalakbay, sabi nito na ang mukha ay parang pagod na sa buhay, dahil hindi nito matanggap na tinuturing siyang tagapag-alaga ng mga bata. Sa kabilang banda naman, dito ay makikita natin si Hastia, ang batang propeta na elf, dito ay napabuntong hininga ito na para bang may malaki itong problema. Sabi nito, 2 araw na ang lumipas simula nang pumunta ako rito, at wala pa rin akong natatanggap na propesya, tanong nito sa sarili, dahil kung magpapatuloy ito, walang silbi ang kanyang kapangyarihan. Dito ay talagang iyak na iyak si Hastia, lungkot na lungkot sa kanyang sarili, dahil hindi niya makitang may silbi siya. Sabi nito, bakit ba kasi ang ganong klaseng tao ang ginawa kong guardian? Napapaisip tuloy ako kung may kapangyarihan ba talaga ako o wala. Napaluhod ang batang propetang ito, awang-awa sa sarili, pakiramdam niya ay wala siyang kaparitang maging isang propeta dahil wala siyang mabigay o matanggap na propesya. Habang kaawa-awa ang tagpo nito sa gitna ng mga tao, dito ay napatingala siya bigla. May narinig siyang malakas na boses, sabi ng lalaki, bakit ganyan ang mga sinasabi ng spirito sa iyo? Tanong nito sa kausap, galit ang lalaking ito, sabi niya, anong ibig mong sabihin one-sided lang ito? Sigurado akong maganda ang kutob ko sa mga mangyayari, sabi nito, na hindi niya pinaniniwalaan ang hula na binigay sa kanya. Ang isang ito ay isang manghaula na nagbabasa ng kapalaran ng isang tao. Sabi niya, sa tingin mo lang iyon, kung lalapitan mo pa rin siya, tiyak makukulong ka, sambit ng isang ito na para bang isang mangkukulam ang mukha. Sabi pa ng manghuhula, ayaw mo maniwala sa akin ngayon, hindi ba tama ang hula ko sa iyo noong nakaraan? Itigil mo na ang kabaliwan mo, at mag-focus ka na lang sa pagpapalago ng pera mo, na naiyak na lang ito sa kanyang sarili, dahil ang pangit talaga ng kapalarang binasa sa kanya. Napakasama mo, sigaw ng lalaki, na tumatakbo ito palabas ng silid ng manghuhula na puno ng sama ng loob ang kanyang puso sa natanggap na hula, na nagulat naman si Hastia sa kanyang nakita. Dahil doon, ang batang si Hastia naman ang nang-ahas na pumasok sa silid na ito, dahan-dahan, at agad niyang nakita ang matandang nakaupo sa unahan niya, sino ka bata? Tanong nito kay Hastia, agad na hinawakan ni Hastia ang nilalang na ito na may mahabang kuko para lang makausap ito. Ang pangalan ko po ay Hastia, tugon ng bata. Ako po ay isang propeta na mula sa pangkat ng White Elf Tribe, isa po ba kayong propeta rin? Tanong nito sa manghuhula, na mukhang nakahanap ng kakampi itong batang ito. Agad namang hinawakan ng manghuhula sa ulo itong si Hastia, sabi nito, oo. Ako nga ay isang propeta, sagot nito, na hindi nakasagot si Hastia sa kanyang narinig. Sabi pa ng matandang ito, sabihin mo sa akin kung may mga bagay na gumugulo sa iyo. Ang mga baraha ay hindi magsisinungaling, sambit nito. Matapos noon, ay agad na binalasa ng matandang manghuhula ang baraha, na namangha naman itong si Hastia sa kanyang nakikita, dahil ngayon lang siya nakakita ng ganitong pamamaraan para makapagbigay ng propesya, sabi ng matanda, sino ang nagbigay sa iyo ng pag-alala cute na bata? Huwag kang mag-alala, titignan kong lahat ng iyan para sa iyo. Sabi nito, na ang mukha ay parang isang mangkukulam na talagang nakakatakot ang mga ngitian nito. Nang may latag na ang lahat ng baraha, sabi ng manghuhula, ngayon pumili ka ng isa. Si Hastia naman ay napanganga na lang sa pagkamangha nito, ang galing, sabi nito. Dito nga ay nakahanay lahat ng baraha, at agad ngang pumili si Hastia sa mga barahang ito, na hindi nakikita kung anong meron sa baraha. Nang makuha ang napiling baraha, agad niya itong binasa, at nasabing, may 8 tasa, sabi naman ng manghuhula, hindi ka natutuwa sa sitwasyon na kinalalagyan mo ngayon, sabi nito kay Hastia. Dagdag pa ng matandang manghuhula, may gusto kang tulungan na tao,
Kaya lang para kang bumangga sa isang pader na wala kang magawa, na talagang tumpak sa sitwasyon ni Hastia ang sinabi nito, sabi ng bata, opo, tama po kayo, sagot ni Hastia. Matapos noon, agad na may tinulak na isang baraha ang matandang manghuhula, at sinabi, ito, kunin mo, ito ang may dahilan ng lahat, sabi nito. Agad kinuha ni Hastia ang baraha, binuksan ito, at dito ay nakalagay ang salitang, The Hermit, na binasa rin ni Hastia kung ano ito, kaya lang hindi niya alam ang ibig sabihin. Sabi ng matandang manghaula, ang taong gusto mong tulungan ay isang nilalang na napakahirap pakisamahan, na tumpak rin, iyon ay dahil laging tinatanin si Hastia nito ng patungkol sa lagay ng panahon kinabukasan, na hindi niya masagot, na dahilan na nagmumukhang ewan si Hastia bilang isang propeta, kaya sabi nito, tama po kayo, talagang ang hirap pakisamahan ng taong iyon. Kaya napakahawak ng mahigpit si Hastia sa kamay ng matandang manghuhula ngayon, mahigpit, nakitang-kita na dalang-dala siya sa manghuhula na ito. Sabi nito, turuan po ninyo ako ng prophecy art na kakayanan ninyo, pakiusap ng isang ito, nakita sa mata niya na kailangan niyang makatulong sa ating bida sa anumang paraan. Dito naman nagulat ang isang ito sa sinabi ng bata, dahil ngayon lang may lumapit sa kanya na ganitong uri ng tulong ang nais, ano, turuan ka. Tanong nito na naguguluhan. Dito naman sa lugar malapit sa paaralan, may dalawang nilalang ang nag-uusap, sigurado ka ba sa bagay na ito? Sabi ng nilalang na may dalang espada, bakit naman hindi? Sagot naman ng kasama nito. Ang mga ito ay sila Leximus at si Princess Arin, sabi ni Leximus. Ang patungkol kay Instructor Sir Ika sa pagsama niya sa paglalakbay natin, napapikit lang itong si Arin, sabi niya, okay lang iyon, para na rin sa nakabubuti iyon, sagot nito. Dagdag pa nito, siya ay malapit kay Sean, kaya tiyak na makakatulong siya ng malaki sa atin, pakiramdam ko rin na gusto ng Dean na ilagay siya sa tabi natin para bantayan tayo, kaya hindi na natin kailangan pang magreklamo ngayon sa bagay na wala na tayong magagawa pa. Dito ay bigla namang nag-iba ang tono ng boses ni Leximus, sabi nito, kung gayon ano naman ang gagawin natin sa isa pang problema. Lumingon si Arin, sabi nito, anong isa pang problema? Tanong nito na nagtataka, mahina itong nagsalita, sabi niya, ang lalaking hindi ko kilala kung sino siya, na ilang araw nang nakasunod sa iyo, patayin ko na ba ang isang ito, sabi nito, na may nagmamasid pala kay Arin. Sabi naman ng prinsesa, bakit hindi ka alang lumabas dyan sa pinagtitiguan mo, bago pa may gawin na kung ano ang aking bantay sa iyo. Hindi lahat ng bagay kaya kung tiisin lang, sabi ng prinsesa, na ang lalaking ito naman ay nagulat na alam palang nakabuntot siya. Dito ay agad namula ang mga mata nitong si Leximus, sabi nito, lumabas ka na dyan, utos ito ng prinsesa, sabi niya na nakahawak na ito sa kanyang espada bilang hahanda sa anumang pwedeng mangyari. Ganon nga ang nangyari, lumabas na ang isang ito, sabi niya, o siya, heto na, lalabas na ako, kaya ibaba mo na ang iyong espada, sabi nito. Dito ay agad na nakilala ni Arin kung sino ang lalaki, sabi nito, hindi ba ikaw si Sir Gale? Sabi naman ni Leximus, kilala mo siya mahal na prinsesa. Tanong nito, nakataas pa rin ang kamay nitong si Sir Gale, sabi niya, aba, nakakagulat at kilala mo pa rin ako Princess Arin? Wala po akong masamang intensyon sa pagsunod po sa inyo, sana mapatawad po ninyo ako, sabi nito. Sinungaling, alam kong pinadala ka rito ni Violet, sabi nitong si Arin na galit ngayon, dahil alam niya na walang ibang gagawa nito kundi ang kanyang ate na kinuha ngayon ang trono ng kaharian. Napangiti na lang ang isang ito, at sa kanyang isipan, ay nasabi nito, aba, matalino pala ang isang ito tulad ng kumakalat na balita, sinagot niya ang sinabi ni Arin, sabi nito, ano po, ako sinungaling. Nako hindi po, isang pagkakamali lang po ang lahat. Nang hindi nagsabi ng totoo ang isang ito, agad na kumilos si Leximus, at umatake, kaya lang agad kumilos rin si Sir Gale, sabi nito, bound seconds, tawag niya sa kanyang pamamaraan, para masabayan niya ang pag-atake ni Leximus, na agad lumitaw ito sa harapan ni Sir Gale, na handang bigyan ng isa ang isang ito. Kaya lang hindi baguhan ang isang ito, kahit mabilis si Leximus, mabilis nitong nakuha ang kanyang sandata, para protektahan ang sarili sa gagawin sa kanya ni Leximus. Ayun na nga, nagawang sanggay nito ang pag-atake ni Leximus, napakabilis,
makikita rin na naging seryoso ang mga mata ni Sir Gale, tanda na malakas-lakas ang pag-ataking ito ni Lex Imos. Dito ay makikitang nanginginig-nginig ang kamay nitong si Sir Gale. Sabi nito, hindi mo ba ako narinig? Isang hindi pagkakaunawaan lang ang lahat. Kakausapin ko si Princess Arin, kaya umalis ka sa harapan ko, sabi nito na may pag-alit na tono. Sabi naman ng prinsesa, ako ang magdedesisyon kung kakausapin kita o hindi, ilang araw ka nang nakasunod sa akin, doon palang yari ka na, pwede na kitang ipapatay, sabi nito, na si Lex Imos ay talagang hindi bumibitaw sa pakikipagbuno kay Sir Gale. Sabihin mo sa akin kung ano-ano ang mga binalita mo na kay Violet, para maiwasan natin ang pagdanak ng dugo rito. Sabi nitong si Arin, malamang si Sir Gale rin ang nagbalita na pupunta sa ruins itong si Arin, na alam na ni Hearthcrea. Dito naman napangiti ng pilit ang isang ito, sabi niya, maaaring isa akong Royal Knight ngayon, pero wag mo sanang kalimutan na dati akong Advanced Knight, ng Knight of Light, napaka-imposibleng matalo ako sa isang bata na kakagraduate lang, sabi nito. Dito naman ay ginanahan nitong si Lex Imos, agad niyang hinugot ang lalagyan ng kanyang espada sa kanyang bewang, para gamiting sandata nito sa kalaban. Ganon nga ang nangyari, dahil napigilan ang kanyang espada, ginamit niya ang lagayan nito bilang pamalo. Napunang atake kaagad niya sa katawan nitong si Sir Gale, na agad naman tumilapon palayo sa kanya. Hindi bumagsak ang lalaki, nagawa nitong makuha ang tamang balanse, kaya nakatayo pa ito ngayon sa kabila ng tinanggap niya mula kay Lex Imos. Dito naman binalik nito ang kanyang sandata sa kanyang lalagyan, at sabi nito, sige aalis na ako, inutusan ako na huwag masyadong makipagsalamuhan ng matagal sa inyo, sambit nito na napahawak sa kanyang tagiliran, sa lugar kung saan siya napuruhan. Sabi pa ni Sir Gale, huwag na ninyo akong habulin, gamutin mo na lang ang pinsala ng bata, na napatingin si Lex Imos sa kanyang tagiliran, at may sugat na rin siya na hindi niya napansin. Dahil doon, agad napaluhod itong si Lex Imos, at agad rin siyang nilapitan ng prinsesa. Lex Imos okay ka lang? Tanong ni Arin, sabi naman ni Sir Gale, huwag kang mag-alala hindi naman malalaang. Tama niya, sabi pa ni Sir Gale, normal na healing power lang gagaling na iyan, sabi nito, na si Arin ay naiinis at galit sa mga sandaling ito. Walang hiya ka, hindi ko makakalimutan ang araw na ito Sir Gale, sabi ng prinsesa. Napahimas na lang sa ulo itong si Sir Gale, sabi nito, wala po akong masamang nais sa inyo mahal na prinsesa, ako po ay sumusunod lang sa inutos sa akin, sabi nito na hindi pa rin umaamin kung sino ang nag-utos sa kanya. Dito ay nagbigay pa ito ng panapos na salita, sabi niya, mahal na prinsesa, tanggapin na po ninyo, marami rin po, hindi lang ako ang nakabantay sa lahat ng galaw ninyo, kayo po ay dating nakatakdang ikasal sa isang mamamatay tao na si Shonvert. Dahil doon, lalong nagalit itong si Arin sa kanyang narinig, ang banggitin ng pangalan ng ating bida, at ang pag-akusa ng bagay na hindi naman ginawa ni Sean ay talagang masakit sa puso nitong si Arin, dahil hindi alam ng lahat ang mga totoong nangyari. Sige na po, calm na, sabi nito kay Arin, sabay wagayway ng kanyang kamay para mag-calm sa prinsesa, na si Arin at si Lex Imos ay naiwan lang rito na nakaluhod. Patawad po mahal na prinsesa, wala po akong nagawa sabi nito. Hindi, siya ay isang nilalang na talagang hindi mo magagawang matalo, sabi nito. Sabi pa ni Arin, si Sir Gale ay isang swordmaster na kabilang sa Knight of Light, siguradong iilan lang sa imperyo ang may kakayahang labanan siya sa totoong laban. Dito naman, nang makalayo-layo na ang isang ito, agad siyang lumingon sa kanyang likuran para tignan kung tanaw pa ba siya nila Lex Imos at ng prinsesa. Matapos masigurado na wala nang nakakakita sa kanya, bigla itong napaupo, na ang katawan ay namimilipit sa sakit, sabi nito, aray ko, napakasakit noon, sambit nito, na kahit naiwanan niya ng pinsala si Lex Imos, ay talagang hindi maiitanggi na nasaktan rin siya sa sandaling paghaharap na iyon. Sabi nito, ang batang iyon, talagang nabigyan rin niya ako ng isang magandang laban, putik na iyon, nahirapan rin akong sanggain ang pag-atakeng iyon, sabi nito, na may halong pagnanasang kumitil ang itsura ng mukha nito. Iyon ay dahil gigil ito sa ginawa sa kanya ni Lex Imos. Dito ay naalala pa niya ang tagpong iyon, at nasabi na talagang magaling si Lex Imos, lalo na sa paggamit ng sword aura. Hindi niya akalain na sa murang edad ni Lex Imos ay ganon na kahusay gumamit ng sword aura. Napatingin pa ito sa kanyang kamay, sabi nito,
talagang lalaki ang isang iyon na mahusay na swordsman, hindi ko akalain na may itinatago palang mahusay na nilalang si Princess Arin, sabi nito, na hanggang sa ngayon ay nanginginig-nginig pa rin ang kanyang kamay. Kailangan kong mai-report ito kay Princess Violet, sabi nito, kaya lang biglang may assassin na lumitaw sa likuran ng isang ito na hindi niya namamalayan. Kaya lang bago siya tuluyang ma-attack nito, nagawa niyang maramdaman ang nakakamatay na intensyon na pagpatay sa kanya, kaya napalingon ito at nanlaki ang kanyang mata ngayon sa takot. At sa isang iglap ay nagawa nitong makaiwas sa nakamamatay na pag-atakeng iyon, dahil sa lupa tumama ngayon ang pag-atake na pinakawalan ng nasabing assassin. Walang hiya, sino ang isang ito? Sabi nito na may bahid ng dugo sa kanyang balikat mula sa pinsalang kanyang natamo, kasabay ng takot na nararamdaman niya sa assassin na lumitaw. Ang isang ito ay tiyak na ang ating bida, na si Sean Vert. Napapaisip si Sir Gale kung sino ito, pero alam niya na isa itong assassin, kaya lang nagtataka ito na may assassin na raw ba ang mga royal family na nakabantay kay Princess Arin. Agad na bumangon si Sir Gale, nagmamadaling tumakas, hindi siya sigurado sa kanyang mga iniisip, pero malinaw ang sinasabi ng kanyang pakiramdam sa maaaring mangyari sa kanya. Dahil sumisigaw ngayon ang kanyang katawan na ang nilalang na. Ito ay isang halimaw, isang nakakatakot na nilalang na hindi dapat niya kalabanan. Kaya lang para magawa niyang makatakas ng maayos, kailangan niya munang pumalag ng bahagya, kaya dito ay nagpakawala ito ng pamamaraan niya, Predator of Abyss, tawag niya sa kanyang pag-atake, na talagang seryoso ito na palagan ng ating bida, na nakapagpakawala agad ng mga pulang pag-atake. Sabi naman ni Sean, Fog Swordle Singular Slash, tawag nito sa kanyang pamamaraan, para sabayan ang ginagawa ni Sir Gale. At ayun na nga, hindi nagawa ni Sir Gale na tumagos sa ating bida, kundi natangay lang ito ng puwersa ng pag-atakeng pinakawala ni Sean. Hindi lamang iyon, biglang nanlamig ang katawan ng isang ito, iyon ay dahil ang kanyang kanang braso ay naglaho ng hindi niya namamalayan. At sa hindi nito maipaliwanag na pangyayari, ang kanyang ibabang parte ng katawan ay nawala rin, malinang sinalihang liga ang isang ito. Magpapakita na kaya ang ating bida kay Princess Arin o palihim pa rin itong puprotektahan ang prinsesa? Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment, maraming salamat.